Magandang araw sa ating lahat. Welcome na naman sa isang episode ng She Share Ko Lang, isang programa na naglalayong makapagbigay ng mga sagot at mga impormasyon tungkol sa sexual and reproductive health and rights, lalo na para sa ating mga kabataang kababaihan sa komunidad. Okay, ako si Jeannie Villar, isa ako sa mga host niya sa programa ito. At para mas malaman pa natin ang layunin nitong programa na to sa loob ng isang proyekto, nais kong pakilala ang ating National Chair ng Democratic Socialist Union of the Philippines, si Magandang araw sa lahat ng mga kasama natin sa araw na ito, no? At sa panibago na namang episode ng Si-Share Ko Lang. Ako si Beth Angciocco, ako ang National Chairperson ng Democratic Socialist Women of the Philippines. At tayo ay nandito sa programa ng Si-Share Ko Lang na kung saan tayo ay nag-uusap ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga kabataan, lalo na ang mga kabataang kababaihan. Ginagawa natin ito para sa ganon ay malayang makapag-usap tayo ng tungkol doon sa mga tinatawag na mga kontrobersyal na mga usapin na hindi parating pinag-uusapan sa loob ng pamilya at minsan maging ang mga magkakaibigan at pati na rin sa eskwelahan. Ito ay isang oportunidad para sa ganon ang ating mga kabataan ay magkaroon ng kakaibang klaseng paraan ng pagkakatuto, no? Kasi nga ang kinakausap natin dito madalas ay mga kabataan din para sa kanila mismo manggagaling yung mga pagtingin, mga opinyon tungkol sa tatalakayin natin. Ang gawain na to ay nasa loob ng proyektong Let's Talk, Normalizing Conversations on Sexual and Reproductive Health and Rights to Empower Women and Girls. No? Kasi nga, batay din sa mga pag-aaral at sa mga pakikipag-usap natin sa mga kabataan, maraming mga usapin na mahalaga sa kanila ang hindi napapag-usapan dahil sa pagtingin na ito ay nakakahiya at minsan ito pa nga daw ay kinoconsider na bastos. So, sinusubukan natin na alisin yung ganong klase ng pagtingin doon sa mga issues na may kinalaman sa mga kabataan, kaya tayo ay nag-uusap tungkol dito. Ginagawa natin to sa tulong ng Organon. Ang Organon ay isang kumpanya na patuloy na humahanap ng mga solusyon para sa mga usaping pangkalusugan ng mga kababaihan. Okay, maraming salamat, Beth. Yon, sana mas naintindihan natin kung bakit natin ginagawa ito. Okay, bago tayo magsimula, ipakilala natin ang ating mga kasama ngayong umaga at dalawa ang ating kasama ngayon. So, pwede siguro natin sabihin special ang episode na ito. Sana ay mag-like, share, subscribe kayo, hindi lang dito sa ating YouTube channel, kundi dati din sa ating Facebook, kung saan pwede kayong kung saan pwede kayong magtanong, magbahagi ng mga kasaysayan, magbigay ng opinion doon sa lahat ng ginagawa natin doon. So, magbabalik tayo pagkatapos ng maikling break, tapos sisimulan na natin, nakikilalanin na ating mga bisita. Stay lang kayo dyan. Okay, so ito po tayo, nagbabalik tayo after ng ating maikling break. Sana nakita nyo doon kung saan magla-like, share, subscribe. At kung nakita rin nyo yung ating mascot dyan, si Best She. Yan. Yan ang ating kasama sa ating mga adventures dito. Okay, sabi ko kanina, papakilala na natin ang ating mga guests sa araw na ito. Ang una nating kasama dito ay si Mona. Siya ay taga dito sa Quezon City. At siya ay 18 years old at isang online seller ng mga school supplies. Gusto mo nang mag-hello muna bago tayo magpakilala doon sa isang guest? Hi po. Yan. Salamat muna. Okay. At ang ating pangalawang guest, medyo malayo-layo ito. Siya ay bagong-bagong SK Kagawad mula pa sa Bataan.
kilalanin natin po si Kagawad. Kagawad rin ang tawag, di ba, sa SK? Kagawad Hazel. Hello ka naman. Ayan. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Liza Sagaw, isang department head po ng Peace and Security sa Bataan at SK Kagawad po ng Barangay Balong dito sa Barbeles, Bataan. Yan. Okay. Pangkapitan na yan. Aka nanalo eh. Naghihintay na lang. Oo, bagong-bago. Nakakatuwa naman at salamat at na-involve ko sa ating ah, development, no? Sa development ng bayan. Sige. Beth, gusto mong simulan ng ating ngayon? Ang ating topic at ang ating tanungan? Sige. Una-una gusto ko magpasalamat, Mona, at saka Hazel, no? Kasi exciting nga itong ating pag-uusapan sa araw na ito. At salamat at nandito kayo at pinaunlakan nyo yung aming invitation, no, na makipag-usap sa amin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol nga sa sexual orientation, gender identity or expression, o yung tinatawag na SOGI, no? May kinalaman ito, syempre, doon sa more popular term na naririnig ng marami na LGBTQIA++. Marami pang kasing ibang mga labels, no? So, umpisahan ko yung tanong doon sa pamamagitan nung isang resulta nung isang pag-aaral. Ang sabi nung isang pag-aaral, isa daw sa bawat 6 na young adult, ibig sabihin nasa pagitan ng edad na 18 to 23, ay itinuturing ang sarili nila o nag-a-identify sila bilang miyembro ng LGBTQIA, no? At sabi, mas mataas daw o mas marami yung mga babae na nagsasabing LGBT sila. Sa tingin nyo at sa nakikita ninyo sa inyong mga komunidad, no? Totoo ba ito? At ano kaya ang dahilan? Bakit kaya nag-a-identify ang maraming kabataan at ang maraming kababaihan bilang miyembro ng LGBT, no? Siguro unahin natin si Hazel kung ano yung masasabi niya dito sa tanong na ito. Ayan. So, sa tingin ko po is kaya mas marami yung proportion ng mga babaeng LGBTQ dahil mas comfortable silang mag-out sa ating lipunan dahil nakikita ko hindi naman po masyadong nadi-discriminate yung mga babaeng gustong maging part ng LGBTQ and hindi ganun gaya ng sa mga lalaki which is pag nag-out sila is hindi discriminate sila, no? Kumbaga mas prone kasi sa discrimination yung mga lalaki na LGBTQ kumpara sa mga babae. Kaya sa tingin ko po is mas malaki yung bilang o yung populasyon ng mga babaeng LGBTQ kumpara sa mga lalaki dahil siguro po yun, nahihiya silang mag-out dahil sa pang-discriminate na po dito sa ating lugar. Yeah. Okay, babalikan natin yan, Hazel, no? Babalikan natin mamaya. Gusto namin ngayong malaman, no? Tungkol pa rin ito sa SOGI at saka sa sexualidad, no? Gender identity at sexuality. Una kong tanong, nag-a-identify ba kayo bilang babae? Sex ang pinag-uusapan natin. Tawag dito, ikaw, Hazel. Yes po. Oo. Sige. In-identify ko po yung sarili ko as babae. Okay, salamat doon. Okay, so ang tingin natin sa sarili natin, ang identification natin, babae, no? Sa ating sex, sa ating kasarian. Gusto ko naman tanungin ngayon, ano naman yung pagtingin natin sa ating sarili pagdating sa ating sexualidad? No? Ibig sabihin, yung nararamdaman nating attraction, para kanino ba to? At ano ba yung tawag mo sa sarili mo dahil dito? So Mona, pwedeng ikaw muna yung mauna?
Na-attract po sa lalaki at babae po. So, ano yung tingin mo sa sarili mo? Bisexual po. Okay. Sa tingin mo sarili mo, ikaw ay bisexual. Hazel, ikaw naman, ano ang tingin mo sa sarili mo? Ako po ang identity ko po sa sarili ko is, na-identify ko siya as pansexual po. Kasi hindi lang po sa both gender nagkakagusto, like babae or lalaki. Nagkakagusto rin po ako or na-attract din ako sa gay, lesbian. So, pansexual po kasi parang broad siya, yung attraction niya. And Okay. So, ang ibig sabihin, ngayon lumalabas tayo dun sa karamihan nung identification, ano, kasi sa LGBT, ang mas marami nag-identify as gays and lesbians or trans, no? Pero kayong dalawa, ikaw muna, ang identification mo ay bisexual dahil sabi mo, ikaw ay pwedeng ma-attract sa babae at saka sa lalaki. Si Hazel naman, ang sa sarili niya, ang pagkilala niya, siya ay pansexual kasi pwede siyang ma-attract sa babae o lalaki o lesbiana o gay o yung iba pa na na mga nandun sa loob ng LGBTQIA, no? Ang tanong, kung okay lang na medyo mas personal to. Kailan nyo nalaman na kayo ay Mona, ikaw ay bisexual at Hazel, ikaw ay pansexual? Kailan nyo nalaman to at ano yung mga nangyayari nung panahon na yun? so, nung bata pa po ako, na-identify ko na po yung sarili ko as bi. Hindi pa po uso yung term na yon kasi wala pa naman pong LGBTQ that time. And maliit pa po talaga ako, na-attract na po ako sa lalaki and sa babae. So, naguguluhan din po ako. Pero habang dumarating ako sa adulting stage, siyempre nagkakaroon na po ako ng mga kaalaman, nalaman parang na-discover ko sa sarili ko na hindi lang pala ako na-attracted sa dalawang gender, sa babae or sa lalaki lang. Nalaman ko na parang na-attract din ako sa ibang sexuality ka. Yun po. Anong edad yan? If I'm not mistaken po, siguro mga high school po ako that time. Kasi doon na po nabuboom din yung LGBTQ. Doon na po dumadami, or doon na po yung dumadami yung mga yung mga nag-out. Kaya, ayun po, doon ko lang po nalaman, mga high school era. Paano mo nahanap yung label na pansexual? Kasi hindi yan parating hindi yan parating nakikita, no? Inaral mo ba? Ikaw ba ay nag-aral sa sarili mo tungkol sa mga sexualidad? Opo. Actually po, nung time na nagugulan po kung ano ba talaga yung gender identity ko, nag-search po ako sa internet para malaman ko kung ano ba ako. Kasi ang alam ko po, pag bisexual, attracted ka lang sa dalawang gender, which is babae at lalaki. Pero yung sa sitwasyon ko po kasi, attracted ako sa lahat ng gender talaga. Yun nga po, search po ako sa internet kung ano ba yung tawag sa gantong klase ng gender. So, doon ko po nalaman na hindi lang pala lesbian, gay, bisexual, transgender yung sa LGBT. Nalaman ko na marami pa po palang mga gender na tinatawag. So, nakita ko po doon yung pansexual na ibig sabihin is na attracted ka hindi lang sa lalaki and sa babae. Attracted ka sa iba't ibang uri ng gender. Kung sino yung gusto mo, kung kanino ka na-attract, ganun. Yun po. Mhm. Okay. Si Mona, Hello po. Mga ano po ako nun, siguro po mga high school po. Mga high school po ako na nalaman ko po na mas na-attract po ako sa babae, ganun po. Parang nagkakaano naman po ako, nagkakagusto naman po ako sa lalaki, pero mas lamang po yung mas na-attract po ako sa babae. Lately ko lang din po nalaman na bi po talaga ako, na kasi po kaya po ako naging bi dahil po sa mga, hindi po dahil kasi po parang doon ko po nalaman na bi ako dahil sa mga kaibigan ko po. Dahil po lahat po ng kaibigan ko is bi po.
Yun lang. Marami kang kaibigan na bisexual. Yes po, actually lahat po. Okay, actually lahat ng kaibigan mo bisexual. Okay. Ikaw naman, Hazel, hindi, ang sabi ko lang, yung mga kaibigan mo, kasi si Mona, mas ang kaibigan niya mga bi. Pero ikaw, ang mga kaibigan mo, iba-iba. Ganun ba yon? Opo, iba-iba po. Halos lahat po wala naman po kasi akong pinipiling kaibigan kung ano man yung kasarian ng tao. Pagka na ano ko na, ay, gusto ko tumulong kayo or na-approach ko, yan. Open po ako sa friendship. Ganun po. Okay. Baka pwedeng tanungin ko lang si Mona ulit kasi sabi nga niya lahat ng kaibigan niya mga bi. Ano ba yan? Parang sama-sama ba niyong naproseso na kayo ay bi? Kumbaga, sa pag-uusap niyo, doon niya nalaman na kayo ay bi o na-discover na lang niyo sa isa't isa na bi pala sila sa sarili nila. Paano nangyari yun? Na nagkatagpo-tagpo kayong puro kayo bi? Na-discover po namin na kami bi kasi Mhm. po, parehas po kami na-attract sa both gender po. Sa lalaki. Mm. Tapos yung tanong kanina ni Ma'am Beth kay Hazel, saan kayo kumukuha din ng information? Sa mga ano po, sa mga group po sa Facebook po. Dati po kasi marami po Ah, akong po ng sabi po nila bisexual daw po kami, ganun daw. saan ano yan? Ano yung mga Facebook group na yun? Sumali kayo, ibig mo sabihin? Or nagbabasa ka lang ng mga page na yon? Sinali lang po. Sumasali ka. Pwede mong malaman ko ano? Baka kasi may iba rin gustong maging bahagi ng mga anong yon page na yon. Ano yan? Marami ba yan? Ano ba mga pangalan yan? O at least yung sinalihan mo. May kaibigan po kasi akong bi, di ba po? Sinasali lang po niya ako Mhm. sa GC po. Okay. Sinasali ka lang na sa group. So, private group yon, hindi yon public na, no? Hindi Hindi siya po. public na face. Okay, okay. Sige. Okay. Tawag dito, kasi in short, meron tayong label sa sarili natin, no? Si Mona ay bisexual at si Hazel ay pansexual. Gusto kong tanong at niyakap nyo kasi to kasi yan yung tinuturing nyo na sexual identity ninyo, no? So, gusto ko lang malaman, nakakatulong ba yung pagkakaroon ng label? Mahalaga ba sa inyo ito, no? Para sa'yo? Mahalaga po. Kasi hindi naman po ako sa isang gender lang po nagkakagusto eh. Mhm. So, sinasabi mo ba yan sa ibang tao na bisexual ka? Yes po. Okay, so pwede ba nating tama ba ang intindi ko na kaya mahalaga yon para malaman ng ibang tao na na-attract ka pareho sa lalaki at babae? Yes Yung ba po. yon kaya mo inakap yung term? Okay, sige. Pinag-uusapan ba yun sa ano? Bukod ba dun sa mga, sabi mo merong grupo, no? Na merong mga bisexual. Pinag-uusapan din ba niyo yan sa bahay? Alam ba ng mga pamilya mo at mga kaibigan mo na bisexual ka? Yes po. Teachers, mga ganon. So, alam Yes. nila, no? Meron ka bang naranasan na tawag ito, hindi maganda o sa tingin mo, nung nag-out ka na bisexual ka, meron ka bang mga narinig na hindi magandang salita o kaya na-experience, naranasan na sa tingin mo ay hindi dapat? Meron po. Sa mga tao po dito, usually sa mga chismosa, gano'n. Sabi po nila, yung mga ginagawa daw po namin is tomboy daw po kami, ganun daw po. Tapos hindi daw po tama yung gender namin kasi sa babae daw po kami nagkakagusto. Pero hindi po nila alam na nagkakagusto din po kami sa lalaki. Yun po. Kumbaga, may halong hindi magandang pagtingin yung komunidad mo
doon sa mga LGBT kasi dinadamay nila yung tomboy, dinadamay nila yung pagiging bisexual, pagiging gay, so ganon. So sa komunidad mo, ang experience mo, kung tama yung narinig ko, ay hindi patanggap yung ganyang klase ng gender identity at saka sexuality. Okay? So anong naramdaman mo? Wala naman po kasi parang kilala ko naman po yung sarili ko eh. Okay. Hindi ka nasaktan? Hindi naman po. Hindi mo na lang pinansin, ganun ba 'yon? Yes po. Sabi mo maraming pansexual diyan sa inyo, Hazel? Yes po, marami po. Okay. Pag Influensya mo? sinabi mong marami, mga ilan 'yon? Yung Hindi ko kilala po mo? mabilang eh. Hindi ko po mabilang kasi marami po talaga. Okay. Hindi lang po siya hindi lang po bilang sa daliri, pero marami po. Kasi Okay. hindi lang naman po sa municipality namin or sa barangay namin ako may kilala. Mm-mm. Nag-aaral po kasi sa ibang lugar sa City of Balanga po. So mas lumaki po yung nakilala ko na Yung may circle mo. ganitong klase yung circle ko po. Mas lumaki po siya. Ayun. Yung mga kilala mong pansexual, ano ba sila? Mga babae o mga lalaki in terms of sex? May babae po, may lalaki po. Okay. Pero mas yung mga kilala mo? Mas marami po yung mga babae compare po sa mga lalaki. Okay. Pero kanina sabi mo, Hazel, sa tingin mo, kaya mas maraming mga babae yung nag-out as in terms of their sexuality. Kasi less yung discrimination. Ano mo nasabi yon? Ano yung mga klase ng diskriminasyon na nararanasan ng mga lalaki? Yung problema po kasi dito sa amin, it's hindi po yung mismong LGBT member, kundi dun sa community na kinabibilangan nila na hindi or lack of knowledge sa sexuality nila, kung ano sila. So, pag nalaman po ng ibang tao na lack of knowledge sa ganitong mga kasarian, kumbaga, yun nga po, sinasabi kong discrimination is tingin lagi sa kanila, bakla, salot, and hindi po pinapakinggan yung side nila kung ano ba yung klase ng gender nila. Sa mga lalaki po kasi alam naman po natin na siyempre pag sinabing salot, di ba, more on bakla po yung dinadali nila compare po sa mga babae. Though, meron din naman pong discrimination sa mga babae tulad ng mga halimbawa po yung mga pagsasabi na, ay, di ka makakabuntis kasi tomboy ka, ganyan. Yan po. Yan po yung mga nakikita ko pong discrimination sa mga tomboy or sa mga lesbiana. And doon naman po sa mga gays is, ayan, salot ka. Kumbaga, kahit wala naman pong ginagawa yung mga member ng LGBTQ sa mga straight. Kaya, ayun po. Tawag doon. Ang sinasabi mo, sa totoo lang, mababae o malalaki, may discrimination, no? Pero ang sinasabi mo rin, gawa din 'yan ng hindi pagkakaalam o hindi pagkakaintindi ng komunidad, no? Ikaw ba may personal kang experience na ganon? Based on my experience po, yung mga nararanasan kong discrimination, ganun din po. Kumbaga sa kanila po is biro lang yung pagbibitaw na, ay, di ka makakabuntis, di ka magkakaroon ng pamilya. Pero hindi po nila alam na ang insensitive po nila sa part na yon. Kasi hindi po nila iniisip kung ano yung magiging epekto nito sa akin and kung ano yung mararamdaman ko. Kahit para sa kanila po is biro lang yung ganong term. And yun nga po, sa side po, sa may family side po ako na hindi po tanggap yung ganitong sexuality. Pero hindi ko po sila pinapansin na lang. Kasi ito po ako sarili ko po ito So, hindi ko po kailangan ng opinion ng mga kamag-anak ko kasi
hindi ko naman po magagamit yung opinion nila para umunlad ako or mag-grow ko sa sarili ko po ba. Ganun po. Okay, maganda yung sinabi mo, no? Kasi nga yung pagdating sa diskriminasyon, Hazel. Kasi hindi lang naman sa Mariveles nangyayari yan. Kung hindi talaga meron talagang mga nangyayaring iba't ibang klase ng diskriminasyon sa mga kasapi ng LGBTQIA. Lalo na siguro kung ang label mo ay yung hindi masyadong kilala. Kasi 'di ba, yung bakla alam, yung lesbiana alam, ganon. Pero pag sinabi mong pansexual, parang yung mga tao ano ang reaksyon sa iyo? Pag sinabi mong pansexual, iba pa ba yan? Merong ganon? Opo, nagugulan po sila. Ano yun, may ganun bang sexuality? Pare-pares lang din naman yan, tomboy lang din naman yan. Ganun po yung pagkakalam nila. So, yun po, naaawa po ako sa kanila kasi parang lack of knowledge po sila sa mga gantong bagay. Kaya, ayun po. So, Nakakatuwa yung sinabi mo na naaawa ka sa kanila kasi yun lang ang alam nila. Totoo, na kapag kulang yung kaalaman talaga, mas nakakaawa kung tutuusin. Kasi nga, hindi rin lumalawak yung pangunawa, hindi rin dumadami yung pagkilala mo sa iba't ibang uri ng mga tao. Kaya, kumbaga, mas makitid yung pananaw. So, yun, sana sa rin episode to, mas makatulong na malaman ng iba na, uy, meron pa palang ganon. Hindi pala hilig sa pandesal yun. Yung pansexual, iba pala ibig sabihin ng pansexual. Sige. mayroon pa bang ibang mga labels na alam mo na ginagamit ng mga kabataan sa ilalim ng rainbow na sa tingin mo ay hindi rin alam ng maraming tao? At ano itong mga labels na to? Mayroon po, may mga kaibigan akong may mga ganun po, iba po yung label nila. Pero hindi po familiarize dun sa tawag po ng ano nila. Kasi hindi naman po siya madalas mapag-usapan. And yung common lang po na naririnig ko rin and nalalaman ko po is yung bisexual, ganun lang po. Ito pong fan, madalang lang din po. Pero may mga ilan-ilan naman po dito sa amin na gumagamit ng fan. Pero yung ibang labels po, meron, pero hindi siya masyadong nadidiscuss or nabibigyan ng pansin. Yun po kasi, yun nga po, parang iisa lang po yung tawag ng mga tao sa label ng LGBTQ pagka kahit anong sabihin mo, basta attracted ka, lalaki ka, at na-attract ka sa lalaki or ibang kasarian, bakla ka, tomboy ka, ganun po. Okay. Andiyan na si Mona. Mabuti naman nakabalik ka na. Okay. Ito siguro, tanong natin kay Mona to, tatanong din natin kay Hazel to. Kapag ba iba yung identity mo, ba yung pagkilala mo tapos sa sarili mo, bisexual, o pansexual, o kung ano man, ba, lesbian, gano'n. Yung bang pakikipagrelasyon, pareho rin ba sa tingin nyo? Ng pakikipagrelasyon nyo? Or parang para ding relasyon ng lalaki at babae? Kasi iba yung tawag niya sa sarili niya, iba yung pakilala niya, di ba? Sa tingin ba nyo yung kung nagkaroon na kayo ng relasyon, parang pareho rin ba ng relasyon ng lalaki at babae o magkaiba rin yun dahil iba yung pagkilala nyo sa sarili nyo? Siguro po sa mga efforts na ginagawa namin. Ganun po. Mhm. Sa effort. Ano yun? O ba, pagkakapareho ba yun o pagkakaiba yung pag-i-effort? Parehas lang po. Ano ba yung effort na yun? Ano ba ibig sabihin ng effort? Kunyari po, magbibigay po ng mga gifts, pagpunta po sa kanya, ganun po. Okay. Sige. So sa ganong aspeto, parang pareho lang, no? Pero doon sa tawag dito, yung mga expectations, halimbawa yung mga inaasahan, sa bisexual relationships ba? Kapag ka ang karelasyon mo ay babae,
no? Kasi pwede kang ma-attract sa babae at saka sa lalaki. Ang assumption kasi, pagka ang karelasyon mo lalaki, merong mga papel na ginagampanan yung lalaki bilang siya yung lalaki doon sa relasyon. Tama yon? Hindi po. Hindi? Ano ang pagkakaiba kaya? Yung ginagawa po naming mga bisexual is yung mga lalaki na po yung gumagawa pag karelasyon mo po is lalaki. Ano ang ibig sabihin nun? Paki-explain lang. Example, magbigay ka ng example. Example po, yung sabi ko pong efforts, ganun po. Tapos yung pag-aalaga, ganun. Tapos yung mga efforts po na ginagawa namin sa babae is mas mararamdaman po namin yun sa lalaki pag nagmahal po kami ng lalaki. Okay, so ang ibig mo nga sabihin, kasi ganun nga doon sa ordinaryong relasyon, di ba? Parang yung lalaki, siya yung nagde-defend o magtatanggol doon sa doon sa babae. Siya yung mas tawag ito, mas malakas doon sa relasyon na yon kaysa doon sa babae. Kahit bisexual ka, kung ang relasyon mo ay sa lalaki, ganun pa rin yung nangyayari. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Okay. Pero pagka babae, yung karelasyon mo, iba. Tama ba yon? Na parang mas ikaw naman, yung mas nagki-care, mas gumagawa ng mga gestures na sinasabi mo, no? Tama ba yon? Okay, so kinukuha mo, parang ganito kinukuha mo yung papel ng lalaki kapag ang karelasyon mo ay babae. Tama ba yon? Okay. Yes. Sige. So merong ganong dimension yung sa experience ni Mona na Pero Mona, meron akong dagdag na tanong doon. Okay? Sabi mo kasi parang ganun din. Parang sinabi mo kay Ma'am Beth na kinukuha nung bisexual yung papel ng lalaki sa relasyon. Pero dahil kung pareho kayong babae, wala bang pagkakaiba yon? Kasi babae ka rin eh. Babae rin siya eh. Yun sa pakikipag-usap, halimbawa sa pagdesisyon, kung sa relasyon halimbawa ng lalaki-babae, kadalasan yung lalaki yung nagdedesisyon o yung nasusunod. Eh kung pareho kayong babae, halimbawa kakain kayo sa sa restaurant, ganun ba? Yung isa yung laging leader, ganun, yung isa tagasunod, o nag-iiba dahil pareho kayong babae? Parehas lang po. ano yung ibig Ano yung sabihin? parehas? Ano ibig sabihin ng parehas? Pareho sa lalaki o pareho kayo nagdedesisyon bilang mga babae? Parehas lang po kaming nagdesisyon bilang babae po. Okay. So ibig mo sabihin, mas pantay, mas pareho yung ginagawa ninyo. Pero Yes po. saang aspeto yung sinabi mo kanina na dahil ikaw yung bi, ikaw yung kumukuha noong papel noong lalaki. Pwede bang manghingi ng example? Yun nga po yung pag-effort namin. Tulad po ng ginagawa ng mga lalaki sa babae po. Okay. Kasama ba dyan yung panliligaw? Yes po. Okay. Okay. So mas kayo yung nanliligaw, kumbaga. Tama ba 'yon? Okay. Sige. Yung bang isa na lang, sorry. Yun bang sinabi mo kasi yung bisexual, kapag nanligaw, halimbawa, pareho ba kayong, nililigaw mo ba bisexual din? O lesbian? Anong tawag nila dun sa sarili? O pare-pareho kayong bisexual? Depende po yun eh. Yung iba po kasi pag bisexual, ay yung iba po kasi babae po. Babae po talaga sila na hindi po sila bisexual yung mga na po namin. Na-attract po kami sa, ang tawag dito yung usually po, yung iba po, babae po talaga, hindi po sila bi. Okay. So parang straight. Straight sila. Right? Yung bukod doon sa bisexual, doon sa gay, doon sa lesbians, meron ka pa bang nai-encounter sa komunidad ninyo na iba pang label na ginagamit
mga kakilala mo? Rin pa bang iba? Meron ka Wala, bang narinig na na nagsasabi na sila ay queer, yung mga ganon? wala po. Wala. Wala na po. So sa experience mo sa inyo, ang nangyayari, ang exposure mo, ang nakikita mo ay straight, lesbiana, gay, bisexual. Transgender. Opo, Transgender. po. Meron din ba sa inyo? Ay, wala po. Wala kang exposure sa sa trans. Okay. Okay, sige. Okay. Doon ba sa simbahan mo, tanggap ang mga LGBT? Actually po, hindi po eh. Hindi po talaga, hindi po Mm. talaga pwedeng magkarelasyon yung same gender po. Sabi po sa amin yan. Pero yun po kasi yung mas nararamdaman ko po eh. Sige. Okay. Kung hindi, halimbawa, kung hindi tanggap sa simbahan, saan kayo nakakakilala? Ano yung paraan ninyo para makakilala ng mga ibang ibang mga kabataan na sa tingin nyo ay tawag dito, mga LGBT rin? Siguro po sa mga sa mga pormahan nila ganun po. Tapos pag pag nakikipag-usap po kami, syempre po tatanungin po namin siya kung gay siya or lesbian siya or ano po siya, bisexual po siya. Kaya po nalalaman namin kung bi po siya or lesbian po siya. Actual na pakikipag-usap yan, hindi online, face to face. Yung iba po online, tapos yung iba po face to face. Nag-o-online din kayo. Nag-o-online din. Meron bang mga parang dating apps? Sa yung mga kabataan ng LGBT, saan kayo pumupunta para makakilala ng iba pang LGBT na mga kagaya nyo? Meron ba? Hindi po kami gumagamit ng apps or mga dating apps para makakilala ng mga other member of LGBT. Siguro lang po, ang mga ginagamit lang po naming mga apps is Facebook, mga ganun lang po sa Social mga, media. yes, so social media lang po yung ginagamit po namin. Okay. Successful naman. Meron namang nami-meet. May nami-meet po pero hindi po ganun talagang makikilala mo sila ng personal ay ng buong buo. Oo. Since online lang naman din po kayo magkakaroon ng conversation and di mo po siya makikilala personally. Okay. Pero wala bang mga face-to-face na kunyari mga events na nakikita yung mga LGBTQI sa lugar ninyo? Actually po meron na po. Bale, nag-organize po kami ngayon ng isang programs for LGBT. Okay. Ito po yung Pride March. Bale, ginaya po namin yung Pride March sa ibang lugar and then gusto po namin i-implement siya dito bilang paggunita sa araw ng mga LGBT po. Ayun po. Okay. Na ginagamit. Ay, wala po. Ano lang po, messenger lang po. Okay. So, sa iyo, sa experience mo, mas personal na na mga nakakakilala at minsan online din, no? Pero hindi gumagamit ng mga dating apps. Okay. Balikan ko yung, balikan ko yung sinabi mo kanina tungkol sa simbahan. Kasi sabi mo hindi siya tanggap. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon at safe naman na sabihin mo at pakikinggan ka, ano gusto mong malaman ng simbahan mo o ng ibang tao tungkol sa mga LGBT? At saka specific rin sa pagiging bisexual. Ano gusto mong maintindihan nila para kung meron man silang takot o hindi pagkaunawa sa inyo, ano yung gusto mong maintindihan nila? Na po, na hindi po ako hindi po ako tomboy,
Ang gusto ko lang pong maintindihan nila is yung nagkakagusto po ako sa both gender. Gano'n po. Ikaw yung masusunod, halimbawa, anong gusto mong ah, maging turing nila sa mga LGBT? Gusto ko po yung parang gawin na lang din po nila yung trato nila sa mga ibang gender po. Gusto ko po gawin nila na gano'n din po yung trato nila tulad sa aming mga bisexual po. Ano yung ibig sabihin ng pareho ng trato? Tulad po ng hindi po nila sasabihin na hindi ka naman tunay na lalaki, hindi ka naman magkakaanak, hindi ka naman makakabuntis, gano'n po. Sana po hindi na lang po nila yung ginagawa sa amin na mga gano'n po ng parang panlalait po nila na ginagawa sa amin po mga LGBT. Ayon sa pag-aaral kasi Mona, ilan lang 'yan dun sa mga sa mga klase ng diskriminasyon, 'no, o hindi magandang pagtrato na nararanasan ng LGBT. Meron pang mga hindi, makatarungan na pagtrato. Halimbawa, sa paghahanap ng trabaho, minsan, kapagka nalaman na, ikaw ay lesbiana o bakla o bisexual, hindi ka tatanggapin. Merong mga gano'n. Pati minsan sa edukasyon, minsan pinipilit yung mga estudyante na magsuot ng mga ayaw nila, 'no, na uniform. O kaya minsan, online din may mga harassment na nangyayari, 'no. Sasabihin yung kagaya nung masasakit na salita, sinasabi rin yun kahit online, 'no, at yung iba, pinagbabantaan pa na na parang rapin kita para alam mo kung ano yung para alam mo para maging tunay kang babae. Yung mga gano'n na mga pananakot, 'no, at violence, 'no, pang-aabuso. Sa tingin mo ba, ikaw bilang isang bisexual at yung mga kaibigan mo bilang mga miyembro ng LGBT, sa tingin niyo ba sapat yung kaalaman niyo tungkol sa inyong mga karapatan at tungkol halimbawa sa batas na pwedeng magprotekta sa inyo? Sa tingin mo ba alam niyo yon? Ay, hindi po. Hindi. So, sa tingin mo ba kailangan niyo pa ng mas maraming kaalaman tungkol sa inyong mga karapatan, tungkol sa mga usapin na may kinalaman sa LGBTQIA? Yes po. Kung ikaw ba magkakaroon ng pagkakataon na ma-expose halimbawa sa samahan ng mga LB, ibig sabihin lesbian, bisexual, queer, no, pansexual, magiging interesado ka ba? Yes po, magiging interesado po ako. Okay. Yun. Ano ang gusto mo? Kung pagsasali ka sa grupong yan, na ganyan, ano ang gusto mong makamit nyo bilang isang grupo? Bakit gusto mong sumali? Ano yung gusto mong, bakit ka sasali dyan? Ano yung inaasahan mo na makukuha mo sa pagsali sa isang grupo ng mga lesbian, bisexual, queer? Parang mas gusto ko pong sumali do'n kasi po para mas malaman ko po siguro na gano'n po talaga ako. LGBT, gano'n. Kung ganon, last question, pang-view ko nito. Pang Miss Universe na question nito, Hazel. Ano yung pangarap mong klase ng lipunan para sa mga LGBT? At paano kaya natin ito maisusulong at makakamit? Ang Thank ganda you for ng that ngiti mo, wonderful question. Pang Miss Universe po yung sagutan ay po. So, ayun nga po. Ang gusto ko lang naman pong community para sa LGBT is yung parang matanggap kami ng lipunan, no? Nang walang diskriminasyon, na walang halong panghusga, yung talagang tanggapin kami na as a tao. Hindi iba sa kanila, gayon man na
iba yung kasarian namin sa tuwid na babae or sa lalaki. But then, kami po ay tao pa rin. Yan. Gusto ko lang natanggapin nila kami sa lipunan ng kung paano nila tanggapin yung ibang tao. Ayan po. And ang gusto ko po sana is magkaroon ng knowledge, no? Madagdagan yung kaalaman ng ibang tao para nang sa gayon is maging aware sila kung ano ba yung ganap ng isang LGBT, kung paano nyo i-identify yung isang tao na hindi lang siya basta porket may karelasyon siyang babae, tomboy na siya, kahit ipaliwanag niya na attracted siya sa both gender, na nagkaroon siya sa lalaki at sa babae. Yun, hindi po tomboy yung ganon, hindi po bakla yung ganon. Marami pong tawag ng kasarian ng gender, kumbaga. Yun po. Sana magkaroon lang ng mga discussions, mga seminars, or mga usapin tungkol sa LGBT nang sa gayon po makapag-share tayo sa ibang tao ng knowledge about LGBTQ, and para hindi rin po sila kulang sa kaalaman nang sa gayon di ba po, hindi sila mapag-iiwanan or talagang magkakaroon sila ng sapat na kaalaman na hindi sila parang magmumukhang mangmang, di ba po? Ganun lang po. At makakapagsalita ng masakit o masama. Yes. Para Dahil maiwasan din po sa yung mga maling, ganun. sa maling paniniwala, no? At dahil dyan, ikaw na ang Miss Universe 2024. O, di ba? Yun po. Okay. Maraming salamat, Hazel. At dahil nga ang sabi nga natin kanina, ang DSWP ay mag-oorganisa, no? Inaasahan namin yung iyong aktibong partisipasyon doon sa ating mga magiging pagkilos sa susunod. Kasi may mga na-identify ka na, may mga natukoy ka na mga pwedeng gawin. Pwedeng natin pag-umpisahan yan doon sa gagawin nating pag-oorganisa. Iyon. Sige, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw na ito, si Mona at si Hazel. Maganda, no? Kasi para iba-iba yung opinion, iba-iba yung pinanggagalingan. Makikita din natin yung may mga nagsisimula pa lang. May iba naman mas sulong na, kumbaga, sa usapin ng SOGI. Pero pauna pa lang to, marami pa tayo magiging usapan tungkol dito sa mga susunod na panahon dahil nakapasok din yan sa ibang topics na pag-uusapan natin. Maraming salamat po sa ating mga nanood sa araw na ito. Sana po huwag kayong magsawa. At syempre, Ma'am Beth, meron ka mag-ano? Ma'am Beth, please. Tawag dito, una muna salamat, Hazel, at saka Mona, no? Kasi mahalaga yung mga ibinahagi ninyo, yung mga isinyer ninyo na actual na karanasan, no? At saka actual na nakalagayan doon sa inyong mga lugar. Maganda rin na hindi ito yung usual na gay, lesbian o trans na diskusyon, pero ang kausap natin ngayon ay isang bisexual at saka isang pansexual. At ito ay ilan sa mga hindi masyadong pinag-uusapan na nandoon sa loob ng mahabang mga letra ng LGBTQIA++, no? At maganda na nakatutok tayo ngayon dito sa dalawang ganito. Pero lumabas pa rin talaga yung pangangailangan ng mas marami pang pag-uusap at pag-aaral tungkol sa usapin ng SOGI at tungkol sa usapin ng LGBTQIA. Gusto ko lang sabihin, kagaya ng sinabi ko kanina, itong darating na taon ang DSWP ay mag-oorganisa, Mona, mag-oorganisa ng mga lesbiana, bisexual, queer, pansexual, basta babae yung identification. So kaya rin natutuwa kami kasi may interest ka at si Hazel pumalakpak kanina nung narinig niya na meron tayong gagawin na ganon. So hindi ito ang magiging huli nating pag-uusap.
no? At para sa mga nanonood sa atin, binubuksan lang po natin ang pag-uusap tungkol sa SOGSC at tungkol sa mga usapin na may kinalaman sa LGBTQIA sa episode na ito. Ang ibig sabihin ay mas marami pa tayong gagawin, mas marami pa tayong pag-uusap, mas marami pang episodes na gagawin tungkol dito. Para sa ganon, malay natin mabuo natin yung LGBTQIA++ kahit hindi pa na-identify yung plus. Pero in the spirit of discussing issues na hindi masyadong pinag-uusapan, ginagawa ito ng DSWP sa pakikipagtulungan sa organon at sana ay makatulong sa ating mga kabataan, lalo na yung mga kabataang babae. So, yun lang. Maraming salamat. Ayun, so exciting times ahead. Marami tayong aasahan sa DSWP at sana sa iba pang mga magiging partners. Maraming salamat Mona and Hazel sa inyong panahon. Para sa ating mga nanonood, huwag po natin kalimutan na mag-like, share, subscribe sa ating YouTube at sa ating Facebook page. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. Babush!